Okay guys, tuturo ko ngayon sa inyo kung paano mag-renew ng expired TESDA Computer System Servicing NC2. Yung sa akin expired na for more than 1 year. Take note ha, 1 year and 2 months nang expire yung sa akin. Pero nakapag-renew pa rin naman ako. Tuturo ko sa inyo. So, andito ako ngayon sa TESDA Quezon City District Office. Make sure lang pupuntahan nyo ay district office. Pagkapasok nyo dyan sa may gate, doon kayo sa kaliwang side dahil may papapirma sa inyo, parang entry log sa TESDA. Then magbibigay sa inyo ng papel for rating. Pwede nyo namang isubmit yon bago kayo umuwi o hindi na. Tapos, doon sa nagbabantay, pwede nyo nang ipasa ang inyong mga requirements katulad ng 2 passport size picture with white background and dapat naka-color. At dapat sa baba ng passport size picture na yun, merong pangalan, yung buong pangalan nyo. Doon sa TESDA website na renewal, ang nakalagay lang doon is 3 times passport size picture, white background at color. Walang nakalagay doon na kailangan nyo ng pangalan sa baba ng passport size picture. Pero doon sa form na fill upan nyo na ibibigay ng TESDA personnel, specifically may nakalagay doon na kailangan ang passport size nyo na picture may pangalan sa baba. Yun yung mali sa website ng TESDA. Hindi ko sure kung sa ibang TESDA office kung ganun din, pero para lang sigurado, mag-print kayo ng passport size na mayroong pangalan at mayroon ding wala. Para lang for future reference kung magagamit nyo. At isa pang requirement doon is yung COE. Make sure na yung COE or Certificate of Employment nyo is valid during yung bago mag-expire ang iyong NC2 certificate. Yung sa akin kasi nagdala ako ng COE sa current work ko. Pero hindi na siya umabot dun sa expiration date ng NC2 ko. Buti na lang dala ko yung COE ko dun sa previous work ko na kasama yung validity date ng NC2. So yun yung inaccept. At isa pa, pag nag-request kayo ng COE, siguraduhin nyo na kasama ang job description doon sa COE. Kasi sa akin, hindi kasama ang job description. Kasi yung nag-search ako sa Google ng example, wala naman din nakalagay. Kaya yung nag-request ako sa company ko, hindi naman nila nilagay yung job description. Buti na lang mabait yung TESDA officer. Tinanggap kahit resume ko. Nakiusap ako. Siguro swertihan lang din sa job title dahil from level 1, level 2, level 3, pare-pareho yung aking job or scope ng work. Nag-iba lang yung job title. Pero yung work, padagdag ng padagdag, pero same pa rin yung concept. Nagagamit pa rin sa CSS NC2. So make sure kasama nyo yun. Hindi kasi nakalagay din dun sa TESDA website. Yun yung kulang dun sa TESDA website. Okay, pagkatapos nyon, ma-fill upan at ipinasa nyo na dun sa TESDA officer. Magantay lang kayo para matawag. Then, yung mga taong nakikita nyo dyan, hindi yan magre-renew or kukuha ng mga assessment sa TESDA. Yang palang napakadami na yan, kumukuha lang sila ng allowance nila sa second floor. So, okay, matatakot pumila at magtanong dun sa TESDA officer kung may pila ba for renewal o wala. Yun. Wag din kayo matatakot na mag-inquire. Dahil kapag nakita nyo madaming tao, umuwi na lang kayo. Sayang naman. Wala namang required na valid ID na ipiprint or ipa-photocopy. Pero make sure lang na dala nyo ang original NC2 certificate na ipaparenew nyo. Original yung kailangan. Pwedeng i-print nyo sa email kung sa email nyo nakuha. Pero sa akin kasi noon, ang original is merong stamp or seal na hard copy.
Guys, make sure na yung NC2 nyo at current work or work before ma-expire ang NC2 ay same ay, or at least connected sila sa work at sa NC2 na i-renew. Kasi kunyari ang iyong current work ay about sa security or kunyari chef, cook, caretaker, tapos ang NC2 nyo kunyari na gusto nang i-renew ay about sa computer system servicing, napakalayo ng scope of work sa NC2 niya gustong i-renew. Hindi sila papayag na ganon. Kaya pala nila hinihingi ang job description ng kasama ang COE para malaman nila kung related ba talaga sa work. Kasi ang reason nila, malawak ang course ng IT, ano bang specific work mo dyan, related ba talaga sa gusto mong i-renew. Ganon. Pag natawag na kayo, diretso na kayo second floor. At itong makikita nyong sunod na picture or form, dyan nyo makikita ang mga check boxes kung iyo ay na-satisfy mo. Pakipost na lang kung sakaling masyadong mabilis. Yan. At ito naman nakikita nyo ay mga prices at mga fee. Para sa renewal, 35 pesos only. Yan. Nakikita nyo at iba't ibang mga nakalagay dyan. Tapos kung magpapa-assessment naman kayo, meron silang cut-off ng 12 p.m. So after nyan, binigay na yung resibo. As you can see, 35 pesos only. Then ito na yung sa second floor. Yan, nag-aantay na ng mga tawagin para makapagbayad. At naulan pa niyan. Kapag nakapagbayad na kayo, pumunta lang kayo sa first floor ulit. At doon sa may first window, first door, or mag-ask kayo sa TESDA staff, ituturo kayo na pumasok doon sa room na yon. Then upo kayo doon sa may computer. May pipicturean kayo na webcam, pirma, at isa-send sa email nyo ang NC2 certificate. Wala na daw pala silang hard copy, puro na soft copy. So magiging bagong NC2 nyo ay soft copy na. Siguro, ganoon na talaga nga. Hindi ko lang sigurado sa ibang TESDA district offices. Okay? After nun, pasalamat na kayo sa TESDA officer dahil papapirma sa inyo ang date, pangalan at pirma at paulit yon. Meron kayong 3 papel na fill-upan after nun. Tapos na. Ang hard copy nyo before, kung meron kayong hard copy, ay sa kanila na. Ang matatanggap nyo na bago ay sa email. So yun lang guys, like and subscribe. Mabilis lang ang process. Siguro kung tuloy-tuloy lang kayo, mabilis lang. Siguro estimate 30 minutes only. Ako nagtagal ako dahil kaya nga, nagprint pa ako ng resume ko. Kailangan pala noon as alternative. Pero siguro nakachamba lang ako kasi mabait yung TESDA officer. So yun lang mabibigay kong tips. Naulan pa niyan. Make sure complete the requirements para less than 30 minutes tapos na kayo. So good luck sa ating mga magre-renew and have a great day. God bless.